Gusto ko lang sana sagutin yung predicament ni sister. Nandiyan pa ba siya, Del? Yung nagsalita kanina? Yung Mm, unang-una nagsalita oo, na si ano, si, kasambahay natin. mm, Oo, kasi nakakaramdam siya ng si takot sa naghahanap isip ng niya eh. katotohanan. Oo. Oo, andiyan pa ba siya? Naghahanap ng katotohanan. Para po sa inyo itong sagot na to, yun po kasing nararamdaman nyo na takot sa isip, sa puso, lahat ng mga nandito, mga nasa Middle East, alam namin may bumabagabag sa inyo. Natatakot kayo na para bang wala na kayong pag-asa. Nararamdaman nyo yung pakiramdam na baka wala na kayong espiritu at baka maiimpyerno na kayo dahil kayo po ay natututo ng magtanong. Makikipasintabi po ako sa lahat ng mga atheist at sa lahat ng mga agnostic na naririto sa podcast. Pasintabi na lang po. Let's go with the flow muna, ika nga. Para na lang po kay sister na nagtatanong kanina, since biblical naman yung kanyang issue. Sister, kung sino man po ikaw, naghahanap ng katotohanan, the good thing that happened to you is this, natuto kang magtanong. And that's the good sign. Ang pagtatanong po ay paghahanap ng sagot. Ang katotohanan po ay hindi umiiwas sa tanong. Hindi po takot ang katotohanan sa tanong. Kaya pagka ayaw po nilang magpatanong, meron lang po silang ayaw matuklasan nyo. Ayaw nilang matuklasan nyo yung katotohanan. Alam nila ang katotohanan, pero pilit po nila yung iniiwasan dahil ayaw nilang harapin ang katotohanan. It just so happen, kinakalikot nyo ngayon ang katotohanan. In a biblical perspective, mapapahamak ka ba dahil nagtatanong ka na ngayon? For me, hindi po ganun kalupit ang Diyos ng Bible. Alam ko po meron kayong pinanghahawakan na salita pa ni Beth. Dahil lang sinasabi ni Beth, pagka meron kayong laban kay kapatid na Daniel, laban kay sa akin. Pero, di ba si Beth din naman ang nagsabi na pagka may aral na mali, layas na? At huwag tayong matakot doon. Kung nanghahawak pa rin kayo kay Beth, ha? Di ba narinig naman natin, debate at pangangaral ni Kristo? Di ba yun salitaan? Pero bakit wala nang kibuan? Di ba kontraryo yon sa aral ni Beth? Di ba yung ayuno sa turo ni Beth? Ang ayuno dapat hindi ka kakain at di ka iinom. Pero pwede ka na ngayon kumain at uminom. Ngayon, kung susundan mo yung instruction ni Beth, pag may aral na mali, layas na. Well, tinunod mo lang naman yung turo ni Beth eh. Kung may Beth, kung nanghahawa ka kay Beth. Pero pangalawa, salita lang naman po ni Beth yun eh. Doon ba tayo dapat manghawak? Hindi po ba dapat manghawak tayo sa salita ng Bible, sa salita ng Bible? Kasi ang sabi ng Diyos, siya ang may ibig lahat ng mga tao maligtas. As long as nasa puso mo, kapatid, yung pagnanasang maligtas, panghawakan mo yon. Ang Diyos naman po ang magliligtas eh. Hindi naman po si KDR, hindi naman po si Beth. Ang sinasabi po sa aklat ng gawa ng mga apostol, sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya, gumagawa ng katwiran, katanggap-tanggap sa Kanya. Palagay mo na nag-alinlangan ka sa MCGI, naging inactive ka na sa MCGI. Pero sabi ng Diyos eh, sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya, gumagawa ng katwiran, katanggap-tanggap sa Kanya. Panatilihin mo yung takot sa puso mo, yung paggawa mo ng katwiran, may awa ang Diyos. Pag dumating yung Kristo na inaasahan ng Kristyanismo, may awa ang Diyos, baka paging tapatin pa rin tayo nun. Halimbawa, sabihin na po natin na meron tayong kasalanang nagawa sa mundong ito. Palagay mo na kasalanan na sa Espiritu, kapatid. Di ba sabi ng Biblia na ang sino mang magsalita ng isang salita laban sa anak ng tao, ipatatawad sa kanya. Datapat ang magsalita ng laban sa Espiritu Santo, hindi ipatatawad sa kanya, kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Palagay mo na meron tayong kasalanang nagawa sa sanlibutan ito. Bunga ng duda na bumalot sa ating kaisipan. Pero di ba maliwanag naman sinasabi ng Biblia, hindi ipatatawad sa sanlibutan ito o maging sa darating. Meaning, sa sanlibutang darating, may nakalaan na pagpapatawad ang Diyos. Kung sakali halimbawa, dito sa panahon na to,
nagulumihanan ang puso mo, nagduda ka. Panginoon, kaya lang naman po ako naging inactive. Kasi dumami yung tanong ko eh. Yung mga ngaral mo, nalagay mo sa gitna namin na wala. Ngayon, natuto po kaming mangwestiyon dun sa pangalawang tagapangasiwa. At wala naman po kaming makuhang sagot dahil wala na pong open forum. Wala na pong consultation. Ngayon po, naghahanap ako ng sagot. Sa halip na sagutin ako, tinatag ako at isang taong masama ang diwa. Hindi nakadiwa. Ibunlak na ako. Kung sakali man po ba na ako'y nagkaganito, na diskaril sa pananampalataya, hindi na po ba ako po pwedeng mapatawad sa sanlibutang darating? Kung sakali halimbawa, nakagawa ka ng pagkakamali, pagkakasala, dahil nahiwalay ka sa MCGI, dumating si Kristo, hindi ba po pwedeng magbigay si Kristo ng chance dun sa mga taong nadiskaril lang naman sa pananampalataya? Una, wala naman sa intensyon mo na lumaban sa aral. Gusto mo nga sumunod sa aral eh. Ang katunayan, naghahanap ka nga ng sagot sa tanong. Pero wala kang mahanap na sagot sa tanong dahil ibinlak ka na, itinuring ka na masamang tao. Kung ikaw ay nagkawindang-windang sa faith mo, na iba ngayon ang paniniwala mo, naghanap ka ngayon ng ibang pananampalataya dahil gusto mo pa rin makasunod sa Diyos. Ayaw mo siyang makalimutan. Gusto mo siyang mapaglingkuran. It just so happen, naging masama ka sa paningin ng ka-religion mo. Dumating si Kristo. Malupit ba si Kristo para hindi ka nabigyan ng chance? Eto ko ngayon, ang tunay na Kristo, Panginoon, nandiyan ka na po. O pwede na akong makapaglingkod sa iyo. O pwede mo ba akong tanggapin? Ang Diyos ng Biblia, siya po ang may ibig, lahat ng tao maligtas. Hindi po siya ganun kalupit. Sa lahat ng mga nadiskaril ang pananampalataya sa loob ng MCGI, kung sakali mang tayo nagkamali, meron tayong Diyos na pwede nating panghawakan. Pag dumating ang araw ng paghuhukom, kung meron man, hindi naman po siguro malupit ang Diyos. Bibigyan pa kita ng isang halimbawa, kapatid. Halimbawa, yung sinasabi ng Biblia dun sa gawa ng mga apostol. Tumindig si Pablo sa Areopago, sabi niya dun sa mga lalaking taga-Atenas. Napapansin ko na mga relihiyoso kayong mga tao. Sa pagdaraan ko, namasdan ko, meron kayong sinasamba. At ang nakasulat dun sa dambana, sa isang Diyos na hindi kilala, sinasamba ninyo, yung sa hindi ninyo pagkakilala. Sabi ni Pablo, binabalita ko sa inyo ngayon, yung Diyos na yon na hindi nyo kilala. Eto kapatid, pansinin mo, yung mga tao na yon, ang sinasamba nila, hindi nila kilalang Diyos. Pero kahit hindi nila kilala, sumasamba sila. Kaya limbawa, ang lola mo, lolo mo, naging mananamba sa ribulto, nagro-rosaryo. Namatay silang nagro-rosaryo, namatay silang sumasamba sa ribulto. Pero alas 4 ng madaling araw, gising na para magsimba. Lumalakad ng paluhod papunta sa kumbento. Yung ba, iimpyerno ng Diyos? Kung yung mga tao na yon, ang pagkakilala nila sa Diyos ay yung ribulto. Panginoon, wala ka naman po, hindi ka naman nagpakita eh. Hindi kami nabuhay sa panahon ng Kristyanismo. Hindi namin nakita ang mga apostol. Panginoon, hindi namin nakita ang mga apostol mo. Hindi namin nakita ang Kristo. Ang nakarating sa amin, Diyos-Diyusan. Ang nakarating sa amin, Iglesia ni Kristo. Ang nakarating sa amin, sa Pinooba, sa Balita. Kaya nabuhay kami na ito yung pananampalataya namin. Sa Balita kami, Katoliko. Inamatay kaming mali paniniwala namin. Iimpyerno mo ba kami? Kung sakaling dumating ka at nandiyan ka't nag-aalok ng kaligtasan, gusto ka naman namin paglingkuran. Hindi mo ba kami tatanggapin? Napakalupit mo naman kung ipapahamak mo na kami. Hindi mo ba pwedeng tanggapin yung pananampalatayang mali nung una? Ngayon gusto namin itama dahil nagpakita ka na. For the sake of justice, for the sake of fairness, ikaw ang Diyos na may ibig, lahat ng tao maligtas. Namatay ang lola kong Katoliko, tumamba sa bato, mali ang paniniwala. Panginoon, pag nakita ka niya, lalo kanyang sasambahin dahil ikaw pala ang tunay na Diyos, hindi ka pala bato. Palagay mo,
Hindi pagbibigyan ng Diyos yung ganon. Ito nga ang mga taga-Areopago eh. Ito nga ang mga taga-Atenas na ito eh. Sinasamba nila yung Diyos na hindi nila kilala. Kahit hindi nila kilala, pilit nilang sinamba. Halagay mo, pag nakilala nila, lalo ba nilang sasambahin o hindi? Lalo nilang sasambahin yon dahil nagpakilala ang tunay na Diyos. Kaya kapatid, kung sakali man na-discourage ka ngayon dahil nawala si Beth, dahil nangahawak ka pa rin kay Beth, huwag kang mag-alala kapatid. Ang Diyos ay hindi malupit. Ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Marunong siyang mahabag. Sabi nga ng Biblia, magmamaawain ako sa ibig kong kaawaan. Pagka gusto ng Diyos na iligtas ang isang tao, walang makaka-question doon. Panatilihin mo lang sa puso mo kapatid, yung pagkakaroon ng malinis na budi sa kapwa, huwag ka lang man tatapak ng moral ng ibang tao, panatilihin mong may dignidad sa harap ng kapwa mo tao, nag-discarril ka man ngayon dahil nagkaroon ng abirya yung religion mo, may awa ang Diyos pagdating ng araw, meron siyang ibibigay na grasya o kaligtasan sa mga taong naghihintay sa Kanya. Sana nakaintindihan mo po kapatid. Huwag kang mag-alala, may Diyos na maawain sa langit.